Hindi tumigil ang Russia sa pag-atake sa Odessa, mapalupa o sa dagat man. Ayon sa ulat, 3 individual ang kumpirmadong nasawi at 6 ang naitalang sugatan sa magdamag na airstrikes sa nasabing lugar. Kabilang sa napinsala ang isang pribadong pabrika, ilang gamit pang agrikultura at isang gas pipeline. Bagaman kulang na sa depensa, bumabawi ang Ukraine sa paggamit ng drones. Muli naman nitong inatake ang Wildberries warehouse sa Elektrostal sa Moscow, isang pangunahing pabrika na nag-eempleyo ng maraming Russian. Madaling araw naman ng Lunes, inatake nito ang isang industrial complex sa St. Petersburg. Kasunod ito ng pag-atake naman sa 3 oil depot sa Stavropol. Habang nasa gitna ng giyera, ang mga Ukrainians ay patuloy naman sa kanilang kilos protesta. Ipinoprotesta ng mga ito ang pagtanggal ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kay dating Defense Minister Mikhailo Fedorov. Si Fedorov ang itinuturing na arkitekto ng pag-unlad ng drone at digitalization sa Ukraine Armed Forces. Giit ng mga rallyista, alisin ang military commander-in-chief na si Alexander Sirski dahil umano sa kawalang kontrol sa giyera sa Russia. Ayon kay Zelensky, naririnig niya ang hinaing ng publiko at may pag-uusap na umano sa 2 opisyal. Gayunman, wala nang ibang detalye pang inilabas ang Ukrainian leader. Sa ngayon, mahigpit ang panawagan nito ng tulong upang mapahina ang pwersa ng Russia na ngayon ay napababalitang nakikipag-usap at nagpaplano ng pag-atake kasama ang North Korea at China. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.